At ayun na nga, game-changing talaga ngayong araw dahil bukas na nga ang investigasyon sa Blue Ribbon, sa flood control. Abay sa usaping pangtatraidor, hayon, pumasok si Senator Chis Escudero, nakihalubilo sa minority. Ngayon nga ay tinatawag na ng taong bayan si Senator Chis Escudero na isang traidor. Kaya ngayon ang hatol at husga ng taong bayan ay bakit bumaligtad itong Senator Chis Escudero at biglang kumampi sa minority. Takot ba na matuloy ang kaso niya sa ombudsman? Ay may kaso siyang plunder sa ombudsman dahil sa mga kickbacks sa flood controls. Meron din siyang kaso sa kanyang mga campaign donation. Ay sigurado lahat daw ng kasong ito ay mababasura na dahil lumipat na itong si Chis Escudero sa minority. Kaya nga ngayon nagkaroon pa ng quorum ay kahit 12 lamang ang senador na pumasok. At ang nangyari pa ay na-elect Senator Win Gatchalian bilang Senate President Pro Tempore. At siya pa ang acting Senate President. Ang kapal. At hindi lang yan. Ang paiyak na kanina at natatakot na si Senator Erwin Tulfo ang bago na ngayon na committee chairman ng Blue Ribbon Committee. Akalain mo yun? Nagawa nila ng paraan. Pero wait lang, meron daw problema sa kanilang pagpapalit ng posisyon doon sa chairmanship at maging sa bagong Senate President. Feeling yan dahil under Article 6 ng Section 16.2 ng ating 1987 Constitution, kailangan ng 13 miyembro para magkaroon ng quorum. Kung walang 13 ito, kung ito ay 12 pababa, may invalid ang quorum na ito na ginawa ngayon ng minority. So ang senaryo ngayon, 12 lamang ang senador na present kanina. Nag-perform sila ng quorum. Pero ang 12 senador ba ay makakapag-declare ba ng seat vacant? Hindi. Makakapag-remove ba ng Senate President? Lalong hindi. At makakapag-elect ba ng new Senate President? 100% hindi pwede. Dahil nga 13 ang kailangan para magkaroon ng quorum. 12 lang sila kanina. So walang majority vote na 13. Kasi 12 lang sila kanina. 12 nga silang present physically. Hindi pa rin ito po pwede. May invalid ang kanilang ginawa kanina na pagpapakitang gilas dahil the Constitution requires majority of all members, 13. Kaya't ang katotohanan, ang 12 senador kanina, they cannot vacate or remove the Senate President. Dahil nga unang-una, walang quorum dahil 12 lamang sila. 13 ang kinakailangan at 13 din ang kinakailangan para ma-remove as Senate President si Alan Peter Cayetano. So yun ang katotohanan. So ang nangyaring pagbaliktad ni Senator Chis Escudero ay sigurado kasama ito sa plano ng minority, ng 11 o'clock minority na naging 12 na ngayon sila. Imaginein mo, parang ilang araw na absent si Senator Chis Escudero. Kaya pala, delikado ang kanyang pananahimik ay heto pala. Siguro kinausap ito ng masinsinan sa ilang araw niyang pananahimik at absent sa Senado. At talagang balak nilang hadlangan ang investigasyon sa Blue Ribbon sa flood control scandal. Ngayon, pero ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano, ang ating legitimate Senate President, ay tuloy daw ang investigasyon bukas sa Blue Ribbon. Panoorin natin ang video na ito. Tuloy ang hearing ng Blue Ribbon Committee. I am still the legitimate, legal, moral Senate President of the Republic of the Philippines. Ngayon. Huwag niyo po kaming alalahanin mga kababayan. Okay po ako. They can try to remove me, they can kill me. But they will not kill the idea of a democratic Philippines led not by men, but by laws, led by the Philippine Constitution. Kung sabi niyo po at natatawa yung iba that the Senate is under attack, 2023 pa lang ho, yung PI, gusto pong amendahan yung Constitution. Tama. After magsalita si Senator Aimee, wala daw katotohanan yun. Ngayon po, binasura ang Constitution. Ano ba tingin yung kasunod nito? Nako. So mga kababayan,
Again, God is sovereign. Let's all reflect on this and pray. But tomorrow, tuloy ang hearing ng Blue Ribbon Committee. Yun. I am still the legitimate, legal, moral Senate President of the Republic of the Philippines. There is still functioning committees. We have to hear the testimonies. Invited po, pati po yung mga gumawa ng illegal ngayon. You can try to stop us, but you will be stopping the Filipino people. So sa ating mga kababayan who wants to pray or have a prayer vigil sa Senado bukas, pumunta po kayo. Pag hindi po kami pinapasok, de sama-sama na po tayo outside the Kulambo. Ang problema po, pag in-outside nyo the Kulambo, ang mga legitimate leaders ng Senado, para nila pong sinabing sinunod nyo po ang Philippine Constitution. Sana naman po, tonight, makapag-isip-isip ang mga gumagawa nito. Again, sincerely po, we pray for all of our leaders and we tell everyone here, let's pray for our country and may God bless the Philippines. So ayun, tuloy ang investigasyon bukas sa Blue Ribbon. Kaso nga lang, kiniklaim na ng 12 o'clock minority na sila na yung bagong majority. Paano magiging bagong majority? 12 lang sila. Ang kailangan ay 13. Hindi nyo gayahin yung ginawa na Senator Bato. Biglang nagpakita, alang-alang na makuha ang 13 boto. Tapos ngayon, illegal talaga kayo na gumagawa ng ganyan. 12 lang kayo pero sa ating konstitusyon, 13 dapat na senador ang kailangan para mapalitan ang Senate President. Grabe ang pag-bend ng law ng ating 12 o'clock minority. At itong si Senator Chis Escudero, wala. Pinatunayan lang niya. Nakatulad din siya ng 11 o'clock minority. At Diyos ko, siguro, itong ibang senador sa minority ay naandun siguro ang inyong mga pangalan. Babanggitin siguro ang inyong mga pangalan sa investigasyon sa Blue Ribbon under kay Marcoleta. Natatakot kayo na matuloy kaya ito ngayon ang ginawa ninyo. Diyos ko, magnanakaw na nga kayo ng pera ng kaban ng bayan, pati ang Senate presidency ay inagaw nyo na rin. Magnanakaw talaga kayo. Ano ang inyong opinion? I-share mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at like sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video. Sayang, nandoon na tayo sa exciting part, ang kinatatakutan ng Senator Erwin Tulfo na investigasyon sa Blue Ribbon ay naudlot at nasulot pa niya. Abangan natin bukas kung tuloy ba talaga ang investigasyon sa Blue Ribbon.